Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Gaano na nga ba kalayo ang narating ng number 1 family band pagdating sa rakrakan at ng real-life couple na Sweet Notes Music? Samahan niyo ako mga kakwento, talakayin natin ang bunga ng kanilang tagumpay bilang mga OPM artist dito sa mundo ng YouTube. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, hinihiling ko po muna ang inyong subscription dito at sa ating Facebook page bilang suporta. Paki-comment na rin kung nasaan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin. Maraming salamat. Unahin natin ang real-life couple na sina BJ at Charlotte. Sadyang napakalayo na ng kanilang narating ngayon mga kakwento. Kahit na nagmula sila sa kabiguan ay nakaahon sila at nakamit ang tagumpay. Nagsimula sila mga kakwento sa halos walang pumapansin sa kanila. Kaya ayun guys, doon na yung nag-start na nasa fishcot kami. Pag tumutugtog kami, nilalive namin, hindi namin alam, doon na pala magsisimula ang lahat. Sa pandemic at saka sa live stream namin sa fishcot. Kasi meron kaming kasi before kami mag-live dati, pag nagda-live kami, pag nagla-live kami dati, mostly yung mga viewers namin, mostly yung mga viewers namin nasa mga lang, 7. It's either more than 10 or below 10, andyan lang yan. Pero hindi na yan naabot ng mga 15 to 20 people. So, sanay ako sa mga ganun. So, ginagawa ko lang, live stream lang habang ganyan. Basta yun guys, yung nangyari, nasa gilid ko lang yung camera. Hindi ko inaasahan guys na umabot ng 70 katao yung nanonood. Sabi ko, ang dami namang nanonood sa akin. Ang dami namang nanonood ngayon. Kasi yung regular viewers lang talaga namin nasa mga 10, marami na yan, 12. Hindi na yan naabot ng 20 talaga. Tapos sabi ko, ang dami naman man, tingnan mo. Sabi ko kay Charlotte, 72, 75, umabot ng 80, 89. Ang dami. Tapos umabot ng 100 plus. Ayun na, sorry mahina yung boses ko, kami natutulog kasi. Umabot na ng 100, sabi ko hindi normal to Ang daming nanonood sa amin Ngunit sa mga taong lumipas at sa kanilang pagtitiyaga, ay ito na sila ngayon at umaani ng tagumpay. Halos puno lagi ang kanilang mga gig or invitation para mag-perform. Hindi matatawaran ang boses ng mag-asawa at ang husay nila sa pagdadala ng crowd sa bawat performance. Nakilala sila sa mga cover na gaya ng mga ito. Baby, wanna tell me why there is sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. When she looks at me, and all the girl sees things that nobody else can see. All of the secrets, fears inside, and all the craziness I hide. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ngayon, tumungo naman tayo sa number 1, family band pagdating sa rakrakan. Ang Pamilya Olipio o ang Mission Souls. Bago matapos ang taong 2023, noong November, pinasok nila ang mundo ng YouTube. Nagpursigi ang pamilyang ito at nanindigan sa kanilang passion sa pagtugtog. Unti-unti nilang nakamit ang libu-libong tagahanga dito sa YouTube. Dahil sa husay ng mga bata na sa edad na 10, 12, 14 at 16, lalo silang napahanga sa kanilang galing sa kanilang mga instrumento na animoy mga profesional na pagdating sa larangan ng tugtugan. Sa murang edad ng mga bata at sa kanilang passion sa musika, nasasabay nila ang pag-aaral at pagtanggap ng mga gigs upang ipakita ang kanilang talento. Nakilala ang Mission Souls sa kanilang mga cover gaya nito. Nobody pays much attention. This is their time.
Talaga namang kahanga-hanga ang dalawang grupong ito, mga kakwento, ang mag-asawang BJ at Charlotte, at ang pamilya Olipio na Mission Souls. Kung nabitin kayo sa mga patikim na video clip nila, mga kakwento, bisitahin ang kanilang mga YouTube channel at suportahan sila. Talagang nagbibigay sila ng inspirasyon sa sinumang nangangarap na may taglay, na talento at passion sa musika. Magkaiba man ang kanilang genre at estilo, isa lang ang nasisigurado ko sa dalawang grupong ito, mga kakwento, ang kanilang pagiging malapit sa Diyos. Sa ngayon, ang Mission Souls ay may 107,000 subscribers na, at ang Sweet Notes Music naman ay may 1.75 million subscribers. Bagamat may mangilan-ngilang bash na natatanggap ang Sweet Notes, na sinasabing autotune lang sila at nagbe-videoke lang, hindi ito naging hadlang upang mas maraming maniwala sa kanilang purong talento. Hindi sila nagpapa-apekto dito, lalo na at hindi naman totoo ang mga paratang na ito. Ganon din ang sitwasyon sa Mission Souls. Madalas silang ikumpara sa ibang family, bands at may mangilan-ngilang Pinoy na may crab mentality talaga na pumupuna at humahamak sa kanilang talento. Gayunpaman, mas marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta sa kanila. Hindi rin sila nagpapa-apekto dito at lalo pa nilang pinaghuhusay ang kanilang mga talento. Kayo ba, mga kakwento? Ano ang masasabi niyo sa kanila? Tara at magtalastasan tayo sa ating comment section. Huwag kalimutan i-subscribe ang family band na Mission Souls at ang real-life couple na Sweet Notes Music. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, hinihiling ko po muna ang inyong subscription dito at sa ating Facebook page bilang suporta. Paki-comment na rin kung nasaan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli ito ang Kanta Kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino. As we walk a